Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC family. Magandang umaga po sa bawat isa. Ako po si Sister Connie Katapang ng Charismatic Restoration Church, Makati. Samahan niyo po kami sa programang Tinapay Mula sa Langit, ang pang-araw-araw nating debosyon sa salita ng Diyos. Ngayong umaga ay matutunghayan natin ang Numbers chapter 8 verse 8 to 15 na pinamagatang The Devotion of the Levites through sacrifice. Ngunit bago po tayo magpatuloy, tayo'y dumako sa panalangin. Panginoong Hesus, salamat po sa buhay at kalakasan. Patuloy niyo po kaming gabayan at tulungan. Papagtagumpayan ang bawat hamon ng buhay. Ikaw ang aming lakas at tagumpay. Hawakan niyo po kami sa iyong mapagpalang kamay. In Jesus' name, Amen. At basahin po natin ang Numbers chapter 8 to 15. Sa verse 8, kung magkagayoy, pakunin mo sila ng isang gayong toro at ihandog na harina niyaon na mainam na harina na hinaluan ng langis at kukuha ng ibang goyang toro handog dahil sa kasalanan. Verse 9, at ihaharap mo ang mga Levita sa harap ng tabernikulo ng kapansanan ng mga anak ni Israel. Verse 10, at ihaharap mo ang mga Levita sa harap ng Panginoon at ipatong ng mga anak ni Israel ang kanilang mga kamay sa mga Levita. Verse 11, at inihahandog ni Aaron ang mga Levita sa harap ng Panginoon na pinakahandog ng inalog sa ganang mga anak ng Israel upang kanilang gawin ang paglilingkod sa Panginoon. Verse 12, at ipapatong sa mga Levita ang kanilang mga kamay sa mga ulo ng mga guyang toro at ihandog ang isa na pinakahandog dahil sa kasalanan at ang isa ay pinakahandog na susunugin sa Panginoon upang itubo sa mga Levita. Verse 13, at patayuin mo ang mga Levita sa harap ni Aaron at sa harap ng kanyang anak at ihahandog na inalog sa Panginoon. Verse 14, ganito mo ihiwalay ang mga Levita sa gitna ng mga anak ni Israel at ang Levita ay magiging akin. Verse 15, at pagkatapos nito ay magsisipasok ang mga Levita upang gawin ang paglilingkod sa tabernikulo ng kapisanan at iyo silang lilinisin at ihahandog mo na ang pinakahandog ng inalog. A young bull was the mostly high-priced and costly domesticated animal. It was required for the purification of the Levites who held special status. Grain offering of the Hebrew name for the grain offering mincha, and mincha as a basic seed of gift. This is a technical term for the grain offering and the priestly context. Types of offering in the Old Testament: a sin offering, when a person unknowingly sinned their offense affected the sanctify of the sanctuary. The tent of assembly, the internal tent structure of the tabernacle, proper the most holy place where the arch of covenant was kept, will lay their hands on the Levites, the elders of Israel, as opposed to every person and the Israelite camp. This gesture symbolically shown that the Levites were Israelite sacrifice given back to services in each lieu of firstborn and involved elevating the thing offered to God. The thing offered becomes the property of God. Normally, a wave offering consists of meat or grain that is lifted up by the priest and make atonement, refers to the purging and the impurity. The Levites will be before me. The Levites are set apart for the service of Yahweh in place of the firstborn of Israel. Panginoon, maraming salamat po sa pagtulong mo sa amin na talakayin namin ang iyong salita na pagbilay-bilayan, ibigay buhay, spiritual at inspiration sa aming buhay. At aming pong paghahawakan ito dahil ikaw ang aming Diyos na buhay. Salamat sa katapatan mo, Panginoon. In Jesus' name, Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikibahagi sa ating programa. Lagi po nating pagbulayan ang salita ng Diyos mula sa ating
puso dahil lubos ang pagiging kaunawaan natin dito. Muli niyo po kaming samahan bukas pagngingilay ng kanyang salita dito sa programang Tinapay Mula sa Langit. Malayan niyo pong i-share ang video upang kayo rin ay maging pagpapala sa iba. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon. Magandang umaga.